Hello, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni ayaw niyang magpabanggit ng pangalan ni Adriana lang. Okay. Baka po matulungan ninyo po ako regarding dito. Wala po kasi akong makitang specs nakapost on Google regarding sa Colt Gold Cup Trophy kung ang materials ba talaga nito ay stainless pati po slide and frame. Kasi po pagkakaalam ko ang stainless ay hindi po nadikit ang magnet. May kilala po kasi ako saklit. May kilala po kasi ako na merong Colt Gold Cup Trophy na dikit yung magnet. Ito po ba ay fake na Colt? Okay. So bago natin sagutin yan ay yung ang gusto niyang malaman kung stainless ba talaga hindi kinakabitan ng magnet. So bago natin sagutin yan ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 35,600 plus na mga subscribers, lalo tigit po doon sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante, anak ng mga single parent na tinutulungan natin sa pag-aaral. Okay, yung 6 po naibili na natin ng mga school supplies at ngayon ay mga allowances naman nila ang ating pinaghahandaan. Yan po ay every week ay tig 1,000 kaya 6,000 po ang lumalabas sa aking bulsa every month. Ang kinita ko po sa YouTube ay 5,000 isang buwan. So kulang pa po. At aking nagpapasalamat po sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat isa po kayo sana nakatulong sa mga estudyante na yan. At sa ating mga sponsors na nagpadala sa ating GCash number, ito po ang ating GCash number, nasa likuran ko po. Ayan. Yan po ay ang mga nagpadala po ay si Alfredo Isidro or Desipay ng Las Piñas. Thank you very much. Shout out sa iyo. At shout out sa aking kaibigang architect dito sa Kuwait, si Architect Arnel Salvador. Ngayon din kay Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Boy Omay. Ayan. At ang kaibigan ko rin na mekaniko dito sa Kia Motors dito sa Kuwait. Maraming salamat sa pag-abot ng pagmamahal sa ating mga estudyante. Ayan. At sa mga tropa ni Umbet ay shout out kay Yasin, kay Apollo, Ana May, Mary Grace at Rodora. Okay, ayan, at welcome kayo anytime dito sa ating shooting range dito sa Mayadin. Ayan, at meron tayong mga bagong sponsor. Okay, shout out. Maraming salamat Anthony Evangelista ng Pasay. Ayan, at meron tayong sponsor na ayaw magpabanggit ng pangalan. Okay, pero marami namang Adrian dyan. Alam na, basta Adrian siya. Hindi na natin babanggitin yung kanyang kung taga saan siya at maraming salamat sa iyo. At nagpaabot ka ng pagmamahal sa ating mga estudyante. Ayan. At may katanungan siya na yung bang stainless ay dinidikitan talaga ng magnet. Okay. Ang stainless po ay dalawang klase. Magnetic at saka non-magnetic. Okay. Paano mo napatunayan yan? O di ba patunayan natin? Okay. Meron tayo ditong isang stainless na baril. Ito. Iniwasan ko na magbanggit ng mga brand dahil baka tayo ma-strike sa YouTube. Okay, ito stainless ito. Paano ko napatunayang stainless ito? Ito po ay hindi lamang siguro 5 taon na ang ginagamit namin dito pero hindi pa kinakalawang. Ay bakit dinidikitan ng magnet? Ayan, magnet po ito. Bakit dinidikatan ng magnet? Yan po ay, pag sinabi pong
steel, yan po ay dinidikitan ng magnet. Ang ibig po ng stainless ay hindi kinakalawang. Okay, kaya na stainless steel. O ay bakit naman may magnet na hindi, bakit naman may stainless na hindi dinidikitan ng ng stainless. Yun po ay pure na stainless. Bakit ito ay may stainless steel? Para po yung stainless ay mas matigas. Yun po ay napansin ko rin yan sa aking, dahil ako'y machinist, may mga stainless talaga na medyo matigas. At yung pure na stainless ay makunat. Okay, malalaman mo yan pag ikaw ay tornero, machinist ka. Okay, so yung mga stainless na dinidikitan ng magnet, medyo matigas yan ng konti. Kaya ito yung stainless na magnetic pero hindi kinakalawang. Okay? Kaya kung ang baril ninyo ay stainless at yan ay kinalawang, ay hindi man yan stainless. Okay, hindi man yan stainless. Dahil kung ito ay hindi na stainless, ito ay kinalawang na. Ay sa tagal na nito. Hindi kinakalawang kahit tanggalin ito. Kasi ang unang kinakalawang talaga sa baril ito. Ito ang unang kinakalawang diyan sa parte ng mga baril. Ito sa mga revolver. Tanggalin niyo yung grip. Yun ang unang kakalawangin diyan kasi nga hindi na expose, kumbaga nakatago siya, hindi siya gaanong nalilinisan. Ay kung sabihin niyo kasi nililinisan mo palagi yan eh. Ay ito naman hindi man ito masyadong nahawakan na nakatago yan. Kaya kalimitan siguro sa aking experience kasi ako ay ang pagtuturo ko kasi hinahaluan ko ng experience. Okay? So sa experience ko, yung mga lumang baril ay ito ang unang kinakalawang talaga. Okay. So ayan ang pagkakaiba ng stainless. Ano pa ang katunayan ko na na may stainless talaga na hindi kinakabitan ng okay, sinabi ko na may stainless na napatunayan ko na may stainless na kinakabitan ng magnet. Ano naman ang katunayan ko na may stainless na hindi kinakabitan ng magnet? Okay. So, ito yung dalawang klase ng welding rod. Ito yung ordinary welding rod. Okay. Ito naman yung stainless na welding rod. Pure stainless ito. Ito yung welding rod. So, hindi siya kinakabitan ng magnet. Ayan Hindi siya kinakabitan ng magnet. Kahit anong gawin natin. Pero itong ordinary welding rod, ayan kinabitan ng magnet. Okay. So, yan ang paliwanag ko dyan. At kung may paliwanag pa kayong iba dyan, idagdag na lang ninyo kasi yan ang bilang experience. Dahil ako ay naging machinist nung ako ay mga 20 years old pa lang. Wala pa akong 20 years old. Actually, yan talaga ang business ng family namin. Kaya high school pa ako, may konti na akong alam sa pagmamachinist. Okay, ito pa ang isa. Ito ay stainless na bar, na round bar, stainless na round bar ito. Hindi rin siya dinidikitan ng magnet. Ayan Okay, so ang stainless ay dalawang klase, merong magnetic at non-magnetic. Okay? So ayan. At kung ang baril ninyo ay stainless, nakalagay na stainless at kinalawang, ay hindi man stainless yan. Kasi ang stainless is steel. Okay? Ang steel ay kinakabitan ng kalawang. Kinakalawang ang steel. Ang stainless ay hindi kinakapitan ng kalawang. So stainless steel kinakabitan ng magnet. Pure stainless hindi kinakabitan ng magnet. So okay? Sana naunawaan ninyo yung aking paliwanag. At kung ang baril ninyo ay stainless, ay kasi ang tanong
paano mo malaman na ang baril mo ay fake? Pag ang baril mo ba stainless at hindi kinakabitan at kinabitan ng ano, kamukha nito, original, stainless pero kabitan ng magnet, ito ba ay fake? Hindi po. Ito yung stainless na may halong bakal para mas matigas po ang bakal ng stainless na kinakabitan ng magnet. Pero hindi siya kinakalawang. Pero kung ito'y kinalawang, sa tagal na nito, kahit isang maliit na kalawang lang, o nagbago ang kulay, ay ito ay fake na stainless. So ito pa hindi fake na stainless. Kung ang baril na ninyo ay plated, yun ang fake na stainless, yung plated. Kamukha ng pinakrom lang, ay alam naman natin ang chrome, nagagasgas din ang chrome. Sa katagalan na nagagasgas din yan. Pero ito, sa katagalan na nito, nasira na nga ito eh. Nagkasira-sira na nga ito. Hanggang sa ito ay, sa tagal ng ginamit ito, wala kang makikita dito kahit isang tuldok ng kalawang. Sa tagal na nito. Ay di ilagay ninyo sa suka. Okay, para malaman daw na kalawangin. Wag naman ninyong gawin 'yon. Pero baka naman ilubog ninyo suka yung buong baril ninyo ay mayroong mga piyesa yan diyan may piyesa yan diyan ng mga hindi stainless. Okay, mga So ayan lang ang masasagot ko sa inyo na may dalawang klase ng stainless. So, hindi ko mo ang baril ninyo na stainless ay kinabitan ng magnet. Ayun po ay fake na stainless. Hindi po. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. At shout out kay Lady Mechanic na ngayon ay Lady Gunsmith na. Ang aking idol na babae, si Chinchin Gutierrez. Okay? At doon pa sa ating mga masugid na taga-subaybay ay maraming salamat sa inyo. At hanggang sa muli nating video, thank you very much. God bless us all.